Pero sir, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco na ang takot lang daw o parang ayaw daw kasi magpaareglo ni VP pag naging presidente na. Tsaka tsak mananagot yung mga involved sa korupsyon sa flood control. Mayroon pang issue ng mga maleta delivery scheme. Knowing personally the Vice President, sir, anong masasabi mo doon sa naging remarks ni Congressman Toby Tiangco? Actually, kilala natin si Vice President Sara Duterte. Naiintindihan niyang politiko, atras abante, sometimes the judgment or the decision change. Pero sinabi na ito na ang tatandaan niya yung may mga kasalanan sa bayan, yung may mga kasalanan na ginawa sa bansa. Ang ibig sabihin niyan, yung nangungurakot, babalikan talaga niya yan. So takot sila. Tama yung sinabi ni Congressman Toby na takot sila kasi 1 million plus percent na hindi nila kaya i-negotiate si Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang gusto na nilang i-impeach o gusto na nilang tanggalin. Well, I agree with him. Totoo yan. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas na iharap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And ako, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Yung investigation na yan, alam naman natin politika yan. Ang liit-liit ng amount at saka wala yung confidential fund, confidential expenses from the start. Tumayo nga ako noon sa plenary, di-defend ko yan. Kasi yung una, gina-assume nila na hindi ka pwede mag-augment dahil walang item. Meron namang item. Yung item doon, yung contingency fund, kasi galing yun sa contingency fund. Sa ikan, inuulit-ulit ko ito. Wala kang final ruling yung notice of disallowance. There is no disallowance yet. They jumped the gun. Inunahan yung COA. Trabaho ng COA yun. Trabaho din ng COA na magbigay ng final notice of disallowance. At saka, appealable ba yan? Walang notice of disallowance. Tapos, babanatan na nila ng impeachment. Opo. Madriaga. Who is this guy? Kidnapper? Nako, ibang klase mga ito. And they take the words of a kidnapper as a gospel truth. Hindi pwede sa demokrasya yan. You impeach a person kung totoo, serious yung offenses at saka tested na yung evidence. Hindi pa na, doon pa nila i-test. Saka doon pa maghahanap ng ebidensya. May point yung sinasabi ni Sara, ni VP Sara, na parang ngayon pa lang sila nag-i-strengthen ng kanilang ebidensya. Dapat, when they ruled that the articles of impeachment is sufficient in form and substance, dapat doon pa lang na-check na kompleto yung ebidensya. Opo, Congressman, recently po may pinost ang Office of the Vice President ng mga larawan. Kasama po kayo ni VP sa ilalim po ng Green United Solidarity, Sara para sa Masa. Kung meron po mga pictures with the VP, kasama kayo, maaari niyo po bang maikwento yung mga napag-usapan? Meron kayong ma-share sa public? Yes, yung Green United, merger yun ng if you remember, tumakbo siya ng Vice Mayor, tumakbo siya ng Mayor noon sa Davao. Meron siyang tinawag natin yung Inday para sa Barangay, IPSB. Yun yung mga kasama niya palagi, pupunta sa barangay, mag-ikot. Yun yung campaign group niya. At saka meron ding grupo ng mga batanon pa, yung youthful aggregation or youthful grouping. Kasama sila Congressman Paulo dyan, yung tawag Barog. Batanong Rudy Group, no? So nag-merge yung Barog at saka yung IPSB into one, Green United. Nag-commit din na mag-campaign for Vice President Sara Duterte para sa kanyang kampanya this coming 2028. Medyo ako ang pinakamatanda doon. Ako lang ang senior citizen. They got me as the advisor at saka chairman doon sa grupo. So kaya nandun kami nung nagkasama kami sa Grand Mensin yun noong March 11, and after that pumunta kami sa MAS, nag-attend kami ng misa yung para sa misa para sa anniversary nung
dala kay former President Duterte doon sa Dahig. March 11 yun last year. So March 11, may mass doon. Nandun din kami, nakatun kami ng visa. Opo, Kong, maiba lang ako ng konti. Sir, sa inyo po bilang kinatawan ng Davao City 3rd District, kayo po ba ay kampante or approve ba sa inyo yung resulta ng mga ginawang investigasyon ng ICI, sir? Well, unang-una yung proseso sa pagdala doon, extraordinary rendition. In other words, kung sa salitang atin-atin lang, kidnapping yun eh. Ang dami naman nating kilala na merong notice or warrant of arrest sa Interpol. Ipipresentar mo talaga yan sa korte. That should be presented to the court. Hindi mo pwedeng direkta dalhin doon. Second, if you will notice, grabe yung drama nila. 20,000, 15,000 yung namatay. But it turned out, kukunti lang. Wala pang, ilan lang yun. Wala pa yata 100. Kung abuabot ang 100. More or less, pareho lang doon sa namatay doon sa Abatuan case eh. So dito na lang sa Pilipinas mo i-hearing yan. Bakit po pa kailangan doon? And layman's understanding, kailan pa naging crimes against humanity yung kampanya ng gobyerno against drugs? Yung US may campaign against drugs ngayon eh. Hindi nila i-question yun. Itong campaign against drugs is a police campaign of the state. No? So, makikita natin na bias talaga yung pagdala doon at saka yung mga accusations against the former president. And I believe maganda naman yung pag-rebut or pag-defend nung hearing. Narinig natin si Attorney Kaufman. Maganda naman yung pag-defend niya kay former President Duterte. Biro nga ng netizens, dapat daw si Attorney Kaufman ang VP ni VP Sara pag tumakbong presidente sa 2028. Pero sir, kailangan natin siya doon. Oo nga eh. Pero kidding aside, sir, ang Duterte Block, meron po kayong inihaing petisyon laban po sa resulta ng mga investigasyon sa flood control. Maaari niyo po bang maikwento, sir, ang narrative po ng inyo pong House Resolution na inyo pong i-final? Yes, nag-file kami nung Lunes nung resolution kasi nga nabalita na i-wind up na yung Independent Commission on Infrastructure, which was primarily created na para investigate yung flood control scandal or flood control scam. No? We want to get a copy of those investigations. We want to go get a copy of those recommendations. Kasi natapos na nga, we want to know as a co-equal branch of government. We heard na nagsubmit ng report sa Executive Department o nag-submit ng report sa Ombudsman. We want to have a copy. Gusto din namin mabasa sa co-equal branch of government. Second, actually, hindi pa natapos yung investigations eh. Hanggang ngayon, ilang na? 6 na buwan na? Wala pa rin nakulong a big fish. Lumulutang pa rin, lumalangoy pa rin yung mga malalaking isda. Gising yung isa. At saka meron ng connecting the dots. Lumalabas na yung mga Marines, magtuturo. Katulad ng sinabi ni Sergeant Gutesa nung araw. Dapat i-pursue yun. Problem with ICI, yung mga credible, matitino na members like former DPWH Secretary Babe Singson, nag-resign. Yung si Commissioner Rosana Fajardo, yung galing sa SDB, nag-resign. Yung special advisor nila na si Mayor Magalong, nag-resign. Isa na lang ang naiwan. So, I think this is still a big question. And I mean, kung gusto natin yung proper investigation, dapat ipagpatuloy kung anuman ang gobyerno o anumang branch or arm ng government. And I think nasimulan ng Blue Ribbon Committee yan sa Senate.
ituloy-tuloy na lang sana nila. Sana, well, with all due respect kasi they belong to the other branch, hindi kami pwede makialam dyan. Yun lang aking hope na ipagpatuloy nila yung investigations. Opo, Kong, last two topics na lang po. Sir, bilang dating chairman ng APRO, no, meron po ba kayo nakikitang budgetary or congressional solutions para po maibsan naman itong epekto ng oil price increase sa bansa? Maalala natin, nung panahon ng dating Pangulong Digong, nung panahon ng COVID, may mga special po na mga batas at mga hakbang na ginawa po kasama ang Kongreso para po maibsan yung epekto ng pandemya sa araw-araw po na buhay ng mga masang Pilipino. First and foremost, decisiveness of the executive department. Kailangan magdesisyon, kailangan lead, kailangan you manage. Kita naman natin ng panahon ni former President Duterte, may command siya eh. May command, saka siya mismo yung nagbibigay ng instructions. Next, yung question about sa appropriations. I agree with the submission ng House of Representatives at Senate na in the meantime, bawasan muna natin o tanggalin muna natin yung excise tax para at least makatulong mabawasan yung presyo ng langis. Isin na lang muna, no? Akala ko nga, may pinamadali nila yon kasi certified as urgent. Dapat bilisan yon at implement na agad. Makatulong yon, mabawasan yung presyo ng langis. Next is, well, marami namang pwede. Marami namang pwede adjust yung time ng mga pagpasok sa paaralan at pagpasok sa trabaho. Maraming pwedeng gawin at saka yung mga trabaho na pwede namang gawin online or gawin sa bahay, work from home, why not? So, at saka constant consultations with the people. Kasi alam natin yung mga tao ngayon medyo diskontento na. They can really feel the pinch. They can really feel the squeezing of their budget. No? Umakyat na yung mga gastusin araw-araw. Napansin ko nga, galing ako sa Davao last week eh. Hindi pa masyado doon sa probinsya, Davao, Bukidnon area, hindi pa masyadong ma-feel yung krisis sa pag-akyat ng mga presyo ng bilihin, pagkain. As compared dito sa Manila, maririnig ko yung mga reklamo ng mga tao. At least doon, medyo marami pang gulay eh. Marami pang may mga farm areas, may mahingihan ka pa ng gulay, may mga prutas pa na available na murang-mura. As compared dito na bawat kilo sa Metro Manila magastos. Parang dito ang tingin ko nafe-feel talaga yung umakyat yung presyo. Pero itong sitwasyon na ito, pagtatagal yung gera sa Middle East, walang magaling dito. Apektado yung buong bayan, rich or poor, whatever is the status in life, apektado ito lahat. Ang problema, aakyat yung gasolina na ang problema kung may constant supply na darating dito sa Asia or sa Southeast Asia. Kong, baka meron kayong apela sa mga kasama nyo sa 20th Congress? At ano pong mensahe ninyo sa taong bayan, Kong? Well, pag-isipan natin ng mabuti itong impeachment na to kasi it will not bring good to our people. It will not bring accountability. This is a political persecution. Yun talaga yung nakikita ko. They want to eliminate a very strong candidate for 2028. They want to eliminate somebody who was able to obtain the highest number of votes in the 2022 elections. They want to eliminate somebody who has the highest trust and approval ratings among the government officials. Wake up. This is not accountability. This is political persecution. This will not bring good to our country. If you want to bring good to our country, unify the country. Huwag yung i-polarize yung bayan because yung ating bayan kailangan ng unification, kailangan ng tulong, kailangan na
tumayo tayo ng ating sariling huwag tayong uto-uto at pabudol-budol. I think yun yung sinasabi ko. In summary, political persecution talaga ito, MJ. Opo, sir, huli na lang, mensahe po ninyo sa taong bayan at lalo na sa mga kababayan natin Visayas at Mindanao na patuloy na nakatutok no sa issue na ito kay Vice President Sara Duterte at sa mga ano rin Kong, masasabi mo doon sa mga bashers ng BICE. Maraming salamat sa ating mga nakikinig at nanonood. I thank you for your continuing support to the Republic of the Philippines, most especially to our Vice President of the Republic. SMNI, continue your job strengthening the liberty, strengthening the freedom, strengthening democracy in our land. We have to protect our freedom, we have to protect our democracy. Kailangan ipagpatuloy ninyo, papagpatuloy natin yung pagsiwalat o to expose truth, and let us do our best to continue this. Malapit na yung 2028. Babalik tayo sa polling places. Boboto tayo ulit. And I hope huwag na tayong magkamali this time.